Good morning guys. So today andito tayo sa ating layer building number 5 dahil minomonitor natin yung ating mga bagong mga manok dito. So guys, itong ating mga manok dito ay nasa 20 weeks old na and ini-expect natin na nasa 42 or 43% production rate. So as you can see ay maganda yung kondisyon ng ating mga manok. Kahapon ay nag-harvest tayo na nasa 12 trays at ngayon ay ini-expect natin na mag-harvest tayo ng around nasa 14 trays plus. Ngayon pa lang guys na 10 AM yung na-harvest natin ay nasa more than 9 trays na. So in-expect natin na pag mag last roving or mag second roving ay mag-harvest tayo na nasa 4 trays. So itong ating mga manok dito guys ay na-hit nila yung target production na nasa 43% production rate and then nasa magandang kondisyon pa sila. Yung problema lang natin ito guys ay may mga issues tayo sa ating steel cage. Medyo mababa nga yung ito, hindi yung height ng steel cage hindi masyadong mataas, and then yung mga nipple drinkers ay mabilis mag leaking, and then may mga coupling din tayo dito na ni-repair kasi sobrang nipis at hindi maganda yung quality, kaya ito nabe-break ka agad or napupunit ka agad yung coupling, kaya nilagyan ng rubber band. So as you can see guys, bagong harvest pa lang tayo pero marami na namang itlog ang nakalagay sa mga egg catchers. Yan o. Yan. So pag last roving ito, malalaman talaga natin lahat yung total production. And itong breed na to guys ay Decalb White, galing sa Heritage. So medyo mahangin dito sa building na to kasi elevated to, kaya medyo maganda yung condition nila. So wag natin kalimutan na very important yung supply ng tubig. Yan, dapat palaging puno yung mga water box natin. Dapat palaging may laman, hindi dapat nawawala ng supply ng tubig kasi makakakos ito ng mga respiratory problems. So guys, very important na makita natin or ma-monitor natin ang production ng ating mga manok para matingnan natin kung may mga problema ba along the way sa pag-increase ng kanilang production or ng kanilang daily production until such time na ma-meet nila yung peak production rate nila. So yung Decalb White guys ay nagpipik ito na nasa 98% production rate based on our experience. So every week nagre-recalibrate tayo ng target na production dahil yung sa monitoring chart natin ay weekly din nag-change yung production rate. Ito within sa target range pa naman natin, kaya hindi pa ito sila sabi na delayed o hindi din masabi na advanced. Pero nakita ko maganda yung production nila. Dahil kapag masyado din advanced or masyado madami yung production natin, dahil kapag hindi nagtugma yung production rate natin or yung target na production rate natin, ay maraming cost niyan. Number one is kulang yung body weight, hindi maganda yung paggrow, lalong-lalo sa mga hindi nami-meet yung production rate ng specific age ng mga manok. And then kapag masyado naman early or masyadong advanced yung ating mga manok, baka mag-call out din tayo ng advance. Pero depende yan guys, unang-una yung breed ng ating mga manok. Depende din yan sa environment or sa kulungan or sa building design ng ating poultry. At depende din yan guys sa management talaga ng poultry, yung mga flockman natin, yung mga poultry boys natin. So depende yan sa kanilang performance kung namomonitor ba talaga nila ang production ng kanilang mga alaga. So very important na bilang owner, kailangan on hand talaga yung monitoring natin para makita natin ang yung actual situation ng ating mga alaga. At the same time, kung may mga problema mang dapat solusyonan, ay mabigyan kaagad natin ng solusyon at saka ng remedy. Kasi yung ganitong mga alaga guys, very sensitive talaga
konting changes lang like lighting program, biglang like katulad dito sa amin, palaging brown out, hindi napapailawan regularly sa gabi. Yung nagiging problema namin dito ay yung fluctuation ng aming production. So guys, very excited ako dahil mag-a-add ito ng additional number of trays sa aming total harvest. Sa kanilang status ngayon ay nasa 43% pa lang, so meron pa silang mga more or less 60% na ibibigay na production rate. So in-expect natin na nasa 17 hanggang 18 trays of eggs daily yung madadagdag sa ating production. So malaking bagay din yun guys dahil ngayon medyo mataas yung presyo ng itlog, and then isang tray ay mahigit 200 pesos na din. So makaka-add talaga yun sa profit ng ating poultry. Lalong-lalo na ngayon na medyo mataas din yung presyo ng mga bilihin, mataas din yung presyo ng diesel, yung overhead expenses natin dito sa poultry guys ay tumataas din. Kaya tamang-tama lang talaga na medyo tumaas din yung presyo ng egg. And in-expect natin na by December, tataas pa talaga ito. Hopefully, hindi na bumagsak or bumagsak man, pakunti-kunti lang or above break-even point dahil mahirap na din balikan yung mga nakaraang buwan na kung saan ay sobrang lugi talaga ng mga poultry farmers. So guys, very important na ma-monitor natin yung progress ng production ng ating mga bagong mga manok. Importante ito para makita natin kung na-meet na ba talaga nila yung peak production. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo. Kapag meron kayong mga katanungan ay pwede nyo i-comment sa comment section down below at pwede din kayong mag-message sa aming Facebook page, Dwight Tamayo. Happy poultry farming! Bye!